my beloved Boss Mike Cervera. Ito na nga mga kababayan ng Pangulong Bongbong Marcos. Naku, ginulat, sa pasabog dito sa sa Bicol. Grabe, talaga naman Kita nyo si Pangulong Bongbong Marcos, hindi yan namimili. Hindi yan namimili kung ano yung dapat tulungan. Hindi porke kalaban yung inyong lugar, kalaban sa politika, yung inyong nasasakupan kung saan kayo yung nasasakupan ng kung saan kayo nakatira, abay hindi yun. Hindi gano'n si Pangulo. Kita nyo, matapos mamigay ng sandamakmak ng lupa sa Davao, ayuda, sa Davao ulit, sa buong Mindanao, eto naman ngayon sa Bicol, namahagi din. Grabe talaga si Pangulo. Alam naman natin na baluarte ito ni Mama Leni. Diba? Wala naman ng problema kay Mama Leni kasi tahimik na, diba? Oo, tahimik na. Pasok. Magandang umaga po sa inyong lahat. Napakaswerte po ng ating probinsya na mabisita tayo ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yon. Sir, maraming salamat po. Ramdam na ramdam po namin dito sa Kamsur ang inyong pagmamahal sa aming probinsya. Naku po! Sakit niyan! Ramdam na ramdam daw ng mga taga Kamsur ang pagmamahal ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanilang probinsya. Dapat ganito na lang ang ginagawa nila, no? Kaysa sandamakmak na pera yung ginagastos nila, dyan sa mga mausog na rally nila, pinamigay na lang nila sana sa mga tao. Diba? Kaysa kung ano-ano yung mga ginagawa nila. Diba? Tuloy-tuloy na paninira, gastos ng gastos para makapanira, wala naman nagiging benepisyo ang mga kababayan natin. Kung hindi, nagbibigay lang ng kaguluhan, nagbibigay lang ng pagkakahati-hati, nagbibigay lang ng pagiging kamangmangan ng mga kasama nila. Pasok! At sa buong riyon ng Bicol. This is your third visit in Kamsur, sir. Ang pagbisita nyo ng 3 beses sa aming magmula noong March 2023 hanggang ngayon araw po upang magbahagi ng iba't ibang mga development projects at ayuda. Oy, nako, masakit yan! Iba't ibang mga proyekto. Nako, dami. Lori Wayland, opo maraming salamat. Nako, mukhang malilibre na yung ating ayuda sa Friday. Nako, napakasakit niyan, Kanino, Boss Mike, bakit sila masasaktan? Kasi itong mga engot, tatanga-tanga at nuknukan ng mga mangmang naghahanap ng kung ano daw yung nagagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi yata nila nababalitaan itong mga ganitong aksyon na mismo nga sa mga baluarte na ng mga DD-shit, nandoon na nga na namamahagi. At gayon nga rin dito sa Bicol Region. Abay, lintik na yan Ihampas nyo kaya sa mga pagmumuka nila itong mga ganito. Nang sa ganun matauhan. O kaya isampal nyo yung mga paa na gusto nila. Kasi mahilig naman sila sa paa Diba? Pasok! Ay siyang patunay na kaming mga taga-Kamsur ay talagang kasama sa inyong pananaw sa pagkakaroon ng isang tunay na maunlad at mapayapang bagong Pilipinas. Yun! Lahat namang kasama. Abay, yung iba, antay-antay lang, di ba? May proseso yan. Kasi yung mga iba, nagmamadali na makaupo sa pwesto. Hindi nagmamadali para
nang sa ganon, mabiyayaan o matulungan ng gobyerno. Sila nagmamadali para, Boss Mike, para makaupo sa pwesto. Sino ba yung mga yan? Syempre, alam nyo na kung sino. Sino ba yung mga nagmamadali dyan? Oh. Siguro kulang pa yung mga pinagnanakaw nila, no? Saan kaya dadalhin yung pera? Yan ang lagi kong, yan ang lagi kong iniisip, mga kababayan, eh. Saan ba kaya dinadala yung mga pera ng mga hinayupak na to? Ito ba'y babaunin nila sa kanilang mga sa kanilang mga rectangle na na libingan? Abay, baka nakakalimutan nila, kakaprasong lupa lang yung kailangan nila pag sila'y lumisan dito sa ibabaw ng mundo. Nanaginip nga ako Biruin nyo na naginip ako ng gising. Habang nagmamaneho ako kanina, na naginip ako ng gising, abay sabay namatay si Kibuloy at saka si Duterte. Panaginip yun. Katotoo sana, Grabing panaginip mo, Boss Mike. Oo nga O sige, tuloy. Kaya Mr. President, sir, Oh. Diyos mabalos po. Alam niyo po ba, mga tugang, na on September 10, 1971, Yon. President Ferdinand Marcos Sr. Ala, binanggit na! Binanggit na yung tatay, Di ba, yung tatay binanggit na. Kung nung itong mga Duterte group, ha? Ito. Signed the Code of Agrarian Reform of the Philippines into law, which established the Department of Agrarian Reform. And President Marcos Sr. then appointed Conrado F. Estrella as his Secretary of the Department of Agrarian Reform. Yun, kita nyo, kwinento na ni John Lloyd. Si John Lloyd yan. Feeling lang. Di ba? Feeling lang. Si ano yan Ano ba yan? John Ray ba yan? Basta yun. Si John Lloyd. Sabi niya si John Lloyd siya Si Mami Ping, bakit naman hindi? Di ba? Sige. Eto na. Pasok. Fast forward now, we have President Ferdinand Marcos Jr. and DAR Secretary Conrado Estrella III strongly committed in improving the lives and welfare of our farmers through concrete actions felt by everyone. Kita nyo naman, di ba? Sabi ko nga sa inyo kasinungalingan, nasiraan nila kung ano man yung mga nagawa nung dating Presidenteng Ferdinand Marcos Sr. Kaya nga tayo dito alam nyo kaya tayo nandito Sa totoo lang, kaya tayo nandito. Dahil kay dating Pangulong Marcos Sr. Di ba? Kaya tayo nandito. Pasok. Ngayong umaga po, ipapamahagi ng ating Pangulo ang mga CLOA sa may over 2,000 Agrarian Reform beneficiaries. Ako po, salamat dami. po, Mr. President. Nako! Salamat daw, Ayaw nyo bang pasalamatan si Sarah? Sarah. Pasok. On your 65th birthday, on your 65th birthday, last September 22, 2022, you signed an executive order on the one-year moratorium on the amortization of the agrarian reform beneficiaries, fulfilling your promise to ease the burden of our farmers. Salamat po, Mr. President. Ako, 65 na pala si Pangulo. Senior citizen na, Senior citizen na si Presidente, Ibang klase talaga, Kita nyo pa, yung Presidente natin, 65 na, nagtatrabaho para sa atin. Yung iba naman, naging Presidente na, abay winawalang iya pa rin hanggang ngayon ang mga Pilipino. Nandiyan na rin si Iron Rock, Jermis, kita-kita tayo soon. Our President has also signed Republic Act 11953
or the new Agrarian Emancipation Act that freed an estimated 600,000 farmers from the agrarian reform-related debts. Maraming salamat po, Mr. President. Grabe, sana all! Si Digong, 67 na daw pala si Pangulo. Si Digong, ano, naipamigay? I-comment nga kung ano naipamigay ni Digong. Meron ba? Meron ba naipamigay? Boss Mike, yung ayuda nung pandemic. Wala nga ako natanggap. Ano ka ba, Anino? Ako nga, walang natanggap eh. Oh, buti pa si Pangulong Bongbong Marcos, ano? Grabe mamigay eh. Oy, hindi basta-basta yung pinamimigay. Baka kala nyo pangkabuhayan na, sariling lupa pa. Diba? Today, our farmers receive hundreds of millions worth of farm machinery and equipment, plus the turnover of completed farm-to-market roads in Kamsur. Maraming salamat po, Mr. President. Nako, ko po. Palakpakan mo, Boss Mike! Grabe talaga, no? Salamat po din sa inyong lahat. Dahil sa pagpursige nyo at dedikasyon, nangyari po itong lahat. Kaya naman mga tugang, para mapakita natin ang ating pasasalamat at pagmamahal sa ating Pangulo, ipagpatuloy natin, ibigay sa Kanya ang ating malakas, walang dudang suporta sa Kanyang mga programa at hikain at sa Kanyang administrasyon. Yun ang maganda ron! Dapat naman talaga eh. Diba sa ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Oo, dapat talaga at deserve niya ang palakpak at suporta. Diba? Our beloved Boss Mike, Boss Mike.